Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to, sa gabing ito, Lord. Once again, gathered online to study your word, study your truth, Lord, as it is exposited, Lord, sa Heidelberg Catechism. Yes, Father, we ask for your mercy to be upon us. We ask that you would be with us, Lord, as we study these truths, Lord. May we get to know you more, and may we grow all the more in love and submission to you, Lord, only by your grace. And would you remove kung ano man po yung pwedeng maging balakid o hadlang, Lord, sa amin pong pagpo-focus, pag-aaral. Samahan mo po kami, buksan mo ang aming isipan, aming puso. Kasihan mo kami, Lord, ng inyong banal na spirito, pang makapag-respond kami ng tama sa inyo pong mga salita. Salamat po kung aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So thank you, Von, for praying. And kailangan natin ng prayer. Siyempre sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, we need God's wisdom. So lalo na sa topic na pag-aaralan natin ngayon ay mayroong mga controversies and may mga false teachings din na kailangan na talagang pag-usapan natin na mabuti. And so medyo mahaba na yung paglalakbay natin sa Heidelberg Catechism. We're now sa Lord's Day number 32. Wow. So 20 sessions na lang ay matatapos na tayo. Medyo mahaba pa. Pero I hope you're finding this journey as a learning experience. Kahit mahaba ay talagang kailangan natin yung mga pinag-aaralan natin. So we're starting a new section sa Heidelberg Catechism. So part 3. So mamaya babanggitin ko yung overview nitong part 3. So ngayon we'll talk about specifically about good works and salvation. So I'm assuming na most of you na nakikinig ngayon ay will affirm na hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa. So maliwanag yan sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Now we are saved by grace through faith at hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Okay? So but ngayon pag-uusapan natin, okay, kung hindi pala tayo naligtas dahil sa mabuting gawa, so mahalaga pa ba yung mabuting gawa sa buhay natin bilang mga Kristiyano? So ano yung connection nitong good works and salvation? Dahil when we talk about salvation, sometimes or madalas ay nililimatahan natin ito sa yung conversion experience natin instead of talking about salvation na mas comprehensive, mas holistic. So mas makita natin kung gaano kahalaga talaga yung good works doon. So this is a good introduction dito sa part 3 ng Heidelberg Catechism. And pati yung pag-aaralan natin next week, we'll talk about genuine conversion. Kasi, so mahalagang ipaalala sa atin na this is a major section sa Heidelberg Catechism. So kung maalala ninyo, balikan lang natin yung question number 2. So medyo matagal na yung nakalipas na pinag-aralan natin yan kasi first session natin ito sa Heidelberg Catechism. We talk about after yung question number 1, yung pinaka-famous na question sa Catechism, what is your only comfort in life and in death? So sana kahit yung first part ng sagot na yon ay kabisado natin na my only comfort in life and death is that I, with body and soul, both in life and death, am not my own, but belong to my faithful Savior, Jesus Christ. And pagkatapos nung introductory question na yun sa Heidelberg Catechism, itong question 2 ay nag-i-introduce ng direction or structure nitong catechism. So yung question dito, what do you need to know in order to live and die in the joy of discomfort? Pastor Marlon, pwedeng pakibasa yung sagot.
So what do you need to know in First, order to live and die in the joy of discomfort? Anong sagot? first, how great my sins and misery are. Second, how I'm delivered from all my sins and misery. Third, how I am to be thankful to God for such deliverance. Pakibasa na din sa Tagalog. Okay. Ano ang dapat mong malaman upang makapamuhay ka at mamatay sa kagalakan ng kaaliwang ito? 3 bagay. Una, kung gaano kalubha ang aking mga kasalanan at ang aking pagdurusa. Pangalawa, kung paano ako iniligtas mula sa aking mga kasalanan at pagdurusa. Pangatlo, kung paano ako dapat magpasalamat sa Diyos na nagligtas sa akin. Okay, so katulad ng binanggit ko kanina, itong question number 2 ay nagbibigay ng direction sa tatakbuhin nitong Heidelberg Catechism. And so makita natin dito yung structure o kung paano binalangkas itong catechism. At mahati ito sa 4 major parts. Yung part 1, medyo maikli lang. Siguro 3 Lord's Days yung na-spend natin dito. Questions number 3 hanggang number 11, we talk about yung guilt o yung sinasabi sa sagot sa question 2, how great my sins and misery are. So anong problema natin? Di ba? Why do we need yung comfort na nanggagaling sa Panginoon? And then sa part 2, so we spent several months dito sa part 2. We talk about grace, how I am delivered from all my sins and misery. So ito ay mula question number 12 hanggang question number 85. So hanggang Lord's Day number 31. So ito pinag-aralan natin last week. And then simula ngayon, we'll be talking about part 3 ng Catechism, how I am to be thankful to God for such deliverance. So gratitude. So ito yung structure ng Catechism na nakapattern din sa structure ng letter ni Apostle Paul sa Romans. Chapter 1 hanggang chapter 3, verse 20. Di ba tinatalakay doon kung gaano kalaki yung ating mga kasalanan at pangangailangan ng tagapagligtas. And mula verse 21 ng chapter 3 hanggang dulo ng chapter 11, the Apostle Paul spent that time talking about the grace of God in the Lord Jesus Christ, the saving grace of God. And beginning at chapter 12, verse 1. So mamaya basahin natin yan, di ba? In view of God's mercies, ganito yung dapat nating gawin. Of course, yung thankfulness is just like a summary response, pero hindi ibig sabihin na yun lang yung response natin. Pero napakagandang division or structure ito when we talk about the Christian life: guilt, grace, and gratitude. So let's just spend some time reflecting on this. Ano ngayon nakikita ninyo na kinalaman itong guilt, grace, at gratitude? So paano ito magkakakonekta? So any so far sa pag-aaral natin, sa experience niyo, sa exposure dito sa Catechism, so paano ninyo nakita na konektado yung biyaya ng Panginoon or yung appreciation natin ng grace ni God sa pagkakaunawa natin ng laki ng ating mga kasalanan? And so ano nakikita niyong connection nitong tatlo na ito? Sa lahat po na sa Facebook Live, you can just type in yung sagot niyo doon sa comment section. But sa mga na Zoom, yeah, you can share to us ano yung na-observe ninyo. May kinalaman ba yung pagtatalakay natin sa guilt, grace, and ngayon gratitude? How are they connected? Para makita lang natin na these are not separate topics, but really interconnected. Huwag po kayong mahiya. Von, matagal ka namin din nakasama. Baka gusto mong mag-share. Or si Ezer. Sorry. Yeah.
anything po na parang common or connected sa kanila. Number one is, this is part one, very great yung sin and misery natin. Sobrang radical, sobrang hopeless natin kung kawalay sa Panginoon. And kawalay din sa ginawa niya, kung hindi siya kikilos, hindi siya mangunguna sa atin. Kaya grabe din yung grace. So as great as our miseries are, and as great as our sins are, His grace is even greater. His love is even greater. And we have a greater Savior, God Christ. And kung tutusin din po, yung commands ni Jesus and yung expectation niya to those who will follow Him, then it's also a great demand kung titignan mo in terms of demand. Pero I think magkakaroon tayo ng mas magandang perspective ngayon if we will look at it as our gratitude, our response. Na even our response to His great grace, parang kahit ibigay pa natin yung buong buhay natin, it's not great enough. It's not good enough. But it's what we can give anyways. It's all we have. Yeah, thank you for sharing that. So, naitanong ko yung kasi we'll really be spending a lot of time we're spending a lot of time dito sa part 3, dito sa catechism. And so, ang ayoko na mangyari ay yung bang parang, we're talking about practical stuff, right? We'll talk about yung mga dapat nating gawin. Pero kung ito ay gagawin natin disconnected dito sa part 1 and part 2, magkakaroon tayo ng yung pagkakamali na it's just about what we do. Na disconnected siya sa motivation of our heart. And so as we begin talking about yung thankfulness as a response sa ginawa ng Panginoon, dapat makita natin na yung response natin ay nakasalalay sa tamang pagtingin. So kung mas malaki, mas malalim yung mangha natin sa biyaya ng Panginoon, ay nakadepende doon yung response natin. Dahil kung maliit lang yung tingin natin sa biyaya ng Panginoon, then maliit lang din yung mag-motivate sa atin na pasasalamat at papuri sa Panginoon. At yung pagkamangha naman natin sa biyaya ng Panginoon, sa ginawa niya sa atin, ay nakasalalay din kung nakikita natin kung gaano kalalim, gaano kalaki yung problema natin dahil sa kasalanan. So, that's why we need to keep all of these, yung guilt natin, yung grace natin, yung gratitude in response to that in proper perspective. So let's continue praying that God will enlarge yung vision natin, yung yung appreciation natin ng bawat bahagi nito na itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. And so sabi ni Zacharias Ursinus, hindi ko lang nailagay kung sino yung nagsulat nito, pero ito'y galing dun sa kanyang commentary sa Heidelberg Catechism. Dinescribe niya dito kung ano ibig sabihin ng thankfulness. Sabi niya, true Christian thankfulness, therefore, which is here taught, is an acknowledgement dito sa buong part 3. Is an acknowledgement and profession of our gracious deliverance. So nakita niyo yung thankfulness connected dun sa grace ng Panginoon through Christ from sin and death. So connected naman siya dun sa sin and misery dun sa part 1. And a sincere desire to avoid sin. So may kinalaman yon sa yung thankfulness, yung response natin dun sa kasalanan na meron tayo. And everything that might offend God. And to conform the life according to His will. To desire, expect, and receive all good things from God alone by a true faith. And to render thanks for the benefits received. So, yung thankfulness, syempre nakasalalay doon sa bagay na ipinagpapasalamat natin. So, kung hindi natin fully na-appreciate yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, then hindi rin ganun kalawak yung pasalamat natin.
sa ginawa ng Panginoon. That's why we spent a lot of time sa part 2, okay, ng catechism. So I think ito yung mas mahabang section dito sa catechism. But we'll spend also a lot of time dito sa part 3 kasi just talking about the grace of God, just talking about the gospel is not enough. Merong dapat makita natin kung ano dapat yung maging response natin. And so that's why mahalaga itong part 3. So before we move on and talk about yung question 86 and 87, so pakita ko lang sa inyo kung ano yung tatalakayin pa natin. So for today hanggang next week, we'll talk about true conversion. That's why we'll talk about good works as evidence na we are truly converted. Hanggang next week, pag-aaralan natin ito. And then, we'll spend a lot of time sa obedience or yung 10 commandments. So, 11 sessions yung iaalat natin dito. Kung maaalala ninyo, ay may pinag-usapan na tayo about the law of God. Kasi mahalaga naman talaga ito para makita natin yung laki ng kasalanan natin. Kasi yung kautusan ng Panginoon ay nag-reveal sa atin ng pangangailangan natin ng tagapagligtas. And it is exposing yung sinfulness ng heart natin, how far we fall short of the holiness of God, how great yung need natin of God's rescuing grace. And so, kung ilalagay natin itong pagtalakay ng 10 Commandments sa part 1, okay lang din. Di ba? Pero when we start studying this, makita natin na, kaya pala nilagay ito sa Thanksgiving or response part ng catechism ay para makita natin na or magkaroon tayo ng mas positive view about the law. Although, syempre, merong negative aspect yung law kasi nire-reveal nito yung kasalanan natin. In-exposed yung sinfulness natin. Pero, kapag Christian na tayo, huwag nating iisipin na hindi na natin kailangan yung mga utos ng Panginoon. And so, we'll take a look at the 10 Commandments. Although ito ay utos ng Panginoon directly sa mga Israelita, we'll study kung bakit o kung sa paanong paraan ito ay applicable pa rin sa atin ng mga Kristiyano ngayon para gumabay sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. And then we'll talk about prayer. And we'll use the Lord's Prayer as a guide dun sa prayer na yun. So, ito yung basic structure nitong part 3. Of course, hindi ibig sabihin na ito na yung lahat ng kailangan natin na gawin in response. Pero this is a good way of summarizing yung response na kailangan natin on paano tayo mag-respond appropriately sa grace na tinanggap natin sa Panginoon. Okay? Any question so far? Any clarification before we take a look at yung 2 questions sa pag-aaralan natin ngayon? Sabihin lang po ninyo kung meron kayong gustong i-clarify. Kung wala, ay magpo-proceed tayo. So just pose your question. Let's see kung mapag-uusapan natin yan. Okay. Question number 86. Can I request Ezer nabasahin yung question and answer sa English at sa Tagalog? Since we have been delivered from our misery by grace alone through Christ, without any merit of our own, why must we yet do good works? Okay. So, sagot? Because Christ, having redeemed us by His blood, also renews us by His Holy Spirit to be His image, so that with our whole life we may show ourselves thankful to God for His benefits, and He may be praised by us. Further, that we ourselves may be assured of our faith by its fruits, and that by our godly walk of life we may win our neighbors for Christ. Dahil tayo nga ay niligtas na sa ating kapighatian sa tulong ng biyaya lamang sa pamamagitan ni Kristo at hindi ayon sa anumang ginawa natin.
bakit kinakailangan pa rin nating gumawa ng mga mabubuting gawa? Sapagkat si Kristo, matapos niya tayong tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay binago rin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu upang maging kawangis niya nang sa gayon, sa pamamagitan ng ating buong buhay ay maipakita natin na tayo nga ay nagpapasalamat sa Diyos para sa lahat ng kanyang biyaya at nang siya ay purihin natin. Higit pa rito na tayo mismo ay makatiyak sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga bunga nito. At sa pamamagitan ng ating makadiyos na pamumuhay ay maakit natin ang ating kapwa kay Kristo. Okay, yeah, thank you, Ezra, for reading that. So, makita ninyo kung paano yung transition nitong question na ito from part 1 and part 2. So, kung naranasan natin yung pagliligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya lamang, niligtas niya tayo sa kapigatian na dulot ng ating kasalanan. At hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. So, bakit kailangan pa rin natin gumawa ng mabuti? So, andito yung assumption na kailangan pa rin natin gumawa ng mabuti. Ang burden nitong sagot na ito ay to counter yung maling katuruan na okay, dahil naligtas na tayo sa biyaya lamang ng Diyos, so hindi na natin kailangan na gumawa ng mabuti. So tama, hindi natin kailangan yung paggawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Pero merong kahalagahan at kailangan pa rin natin gumawa ng mabuti. So yun yung sinasagot nitong question number 86. And so yung summary ng question na yun, kung tayo ay redeemed, so why must the redeemed still do good work? So hindi natin pwedeng gawing excuse ang pagliligtas ng Diyos, ang biyaya na tinanggap natin na, hindi na ako gagawa ng mabuti. Okay lang, ligtas na ako. Sa langit naman ako mapupunta dahil ako sumasampalataya na kay Kristo. And that's not a proper response ng isang mananampalataya. At kung ganun yung iniisip natin, probably, baka you are not a true believer kung ganun ka mag-isip. Okay, so magbigay ako ng 5 na nakalagay din dito sa catechism. So as a response to redemption. So balikan ko lang yung question na yun or yung sagot. Yung sagot sa English, so ititingnan natin. So having redeemed us by His blood. So ibig sabihin, kung nauintindihan talaga natin yung redemption na tinanggap natin, ay makikita natin kung bakit talaga mahalaga na tayo ay gumawa ng mabuti. Okay, so yun yung una. Why must the redeemed still do good works? As a response to redemption. Okay, so let's look at several passages. Romans chapter 6 verse 13. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those, tingnan niyo to merong dalawang commands dito. Yung una ay yung do not present. So ito ay negative yung statement dito. And then yung present. Okay, so ito naman ay positive. But karaniwan, when we look at itong mga exhortations na to, itong mga commands na to, nakakalimutan natin yung mga tinatawag na motive clauses or yung ground or yung foundational theological truth, bakit natin gagawin yung mga bagay nito. So, ito ay good works. Bakit natin gagawin? So, paliwanag dito, dahil tayo ay mga as those who have been brought from death to life. So, ibig sabihin, in view of our redemption from death to life, then ito yung dapat natin gawin in response. So, our response to redemption. Isa pa, Romans chapter 12, verses 1 to 2. Sabi dito ni Paul, I appeal to you therefore, brothers. So, ito na naman, meron na naman siyang sinabi, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And then,
hanggang chapter 16, may babanggitin siya, ganitong dapat natin gawin ito, ganitong dapat natin gawin sa Christian life natin, ganitong dapat natin gawin sa church, ganitong dapat natin gawin sa mission natin sa unbelievers. Pero before we study that, so mahalaga na tama yung foundation natin. Bakit natin gagawin yung mga bagay na yun? Kaya nakasulat itong word na therefore na nagko-connect sa chapter 12, yung nagko-connect sa 12 to 14 sa mga nauna na sinabi ni Paul. Na sinabi niya na yung evidences of the mercy of God. Na dahil sa ginawa ng Diyos na tayo ay niligtas sa pamamagitan ni Kristo, ito ngayon ang dapat nating gawin. So, we must never separate the gospel dun sa response na dapat nating gawin. When we separate yung dapat nating gawin dun sa ginawa ng Panginoon, ay we will be magiging prone tayo to commit either legalism or antinomianism. Kapag mas nag-focus tayo dun sa response at hindi natin kinabit sa ginawa ng Panginoon, so nagiging legalistic tayo. And then yung isa naman, yung antinomianism, kapag sobrang focus naman tayo sa gospel, hindi naman natin nakita yung implications nito sa response na dapat natin gawin, yung tinatawag na antinomianism or anti-law, na parang wala na tayong dapat gawin. And so when we look closely sa letters ni Paul, titingnan natin kung paano niya naka-anchor yung mga commands niya sa gospel, then we'll really see na we cannot separate our justified status before God sa sanctification as yung ongoing process of transformation sa Christian life. So don't ever separate justification and sanctification. Okay, so pangalawa, renewing work of the Spirit. So binanggit din doon sa sagot sa catechism na tayo ay dahil nasa atin yung Holy Spirit, hindi pwede na walang ginagawa yung Holy Spirit sa atin. We are being renewed by the power of the Holy Spirit. So tingnan natin yung several passages. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So yung pagliligtas ng Diyos, yes, we often attribute that to the Lord Jesus Christ. Pero makita natin dito na the Holy Spirit is also actively involved. Hindi lang sa simula ng pagliligtas sa atin ng Diyos, kundi sa pagpapatuloy na ginagawa ng Diyos para tayo ay hugasan, linisin sa ating mga kasalanan, baguhin at maging katulad ni Kristo. Okay, 1 Peter chapter 1, verses 1 to 2. So makita naman natin dito, yung pagliligtas natin na of course gawayan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. At ang ginagawa ng Banal Espiritu, tayo ay patuloy na pinapabanal para maging katulad ng Panginoong Kristo. So, we receive the Holy Spirit. The Holy Spirit indwells every believer. So, nandyan yung Holy Spirit sa atin, sa loob natin, hindi para tumambay lang at mag-staycation lang. Di ba? So, nandyan siya and He's here to stay para baguhin tayo unti-unti, araw-araw. Okay? And then Galatians chapter 5, verses 22 to 23. So yung fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Okay? So, so ito ay, ibig sabihin, kapag nasa atin yung Holy Spirit, hindi pwede na walang bunga yung Holy Spirit. Kapag wala itong mga bunga na ito sa buhay natin, not perfectly, but genuinely present. So, ibig sabihin, it's evidence na kapag wala itong mga bunga na ito, wala rin yung Holy Spirit sa atin. Pero kapag nasa atin yung Holy Spirit, then nasa atin din yung mga bunga na ito. So that's why hindi natin pwedeng i-disconnect yung good works as a response, di ba, sa Holy Spirit na nasa atin. Okay, so yung pangatlo, take a look again sa Catechism. So question 86, sabi doon,
So binanggit niya yung about yung ginawa ni Christ, about yung ginagawa ng Holy Spirit. So again, Trinitarian. Yung perspective natin dapat na meron tayo when we talk about good works. So sabi niya dito, so that in all our living, we may show that we are thankful to God for all He has done for us, and so that He may be praised through us. So ang nangingibabaw na burden natin ay yung pangalan, yung karangalan ng ating Panginoon. Okay, so let's take a look at some passages. Matthew chapter 5, verse 16. So in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works. So ano yung goal? Hindi para makita na tayo ay gumagawa ng mabuti, kundi para magbigay ng karangalan sa Ama. So again, good works is designed by God to glorify His name. And so ganun din, 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? So nasa ating Holy Spirit, whom you have from God. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. So yung gagawin natin sa katawan natin, sasabihin natin, iisipin natin, the way we use our body, the way we use our sexuality ay for the glory of God. So yun yung main or context nitong passage na ito. Okay? So far, yun yung tatlo. May kinalaman sa Trinity. As a response sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, and because yung renewing work of the Holy Spirit, and then for the glory of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then yung huling dalawa ay may kinalaman sa atin, and then yung huli may kinalaman naman sa mga unbelievers. So in connection sa atin, we do good works for our assurance of faith. So ibig sabihin, kapag gumagawa tayo ng mabuti, nakikita natin yung bunga ng pananampalataya natin. So nagkakaroon tayo ng assurance na meron talaga tayong totoong pananampalataya, and we are really saved by Christ. So sabi sa question number 86, and we do good so that we may be assured of our faith by its fruits. So kapag nakita natin yung bunga ng pananampalataya natin, nakita natin na, or nagkakaroon tayo ng greater assurance na we are true believers. Di ba sabi ng Panginoong Kristo na kapag mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Kapag masama ang puno, masama ang bunga. So kung wala tayong nakikita na mabuting bunga sa buhay natin, then, so kaya pag nag-struggle tayo sa kasalanan natin, bumababa yung level of assurance natin. Pero kapag we are persevering, we're continuing in the path of obedience, biyaya ng Panginoon na nagkakaroon tayo ng greater assurance. Even yung assurance na meron tayo ay grace na galing sa Panginoon. And that's not something we must be proud of dahil sa mga good works na ginagawa natin. So, biyaya pa rin ng Panginoon. Okay? So, kaya sabi ni Paul, sa 2 Peter chapter 1, verses 10 to 11, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Ibig sabihin, siyasati mo yung sarili mo para magkaroon ka ng greater assurance na you are really called by God. You are really chosen by God. You are really one of the elect. Kaya sabi niya, for if you practice these things, you will never fall. So ibig sabihin, may mga binanggit siya sa mga earlier verses na ito yung mga virtues, ito yung mga character na dapat na makita sa inyo, dapat pagbutihin ninyo, dapat pagsikapan ninyo na magawa. At kapag nagagawa natin yun, nagkakaroon tayo ng assurance na the Holy Spirit is really in us, empowering us for obedience. At kung yung Holy Spirit nasa atin, then we're really one of the chosen people of God. So for in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, so kapag sinasabi natin na hindi naman pala kailangan na gumawa ng mabuti, and ang nagiging resulta sa atin ito ay we don't experience yung greater assurance na meron yung mga believers na diligently
with all dependence on God, on the grace of God, pursuing godliness. Okay? So yun. So, number 5. Yung number 5 naman may kinalaman sa witness to unbelievers. We do good works, yes, for the glory of God, the triune God. We do good works for our good din. Dahil nagbibigay ito ng assurance sa atin, helping us persevere in the faith. We also do good works, alang-alang sa mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo. So sabi sa last part ng answer ng catechism, and we do good so that we may be assured of our faith by its fruits, and so that by our godly living, our neighbors may be won over to Christ. So, ibig sabihin, if we're not doing good works, we're harming our witness to unbelievers. Kapag ang mga members ng church nag-aaway-away, di ba? So, anong masabi ng mga tao dun sa gospel na ipinapangaral natin? Pero kapag nakita nila na we love one another, we are doing everything we can to help the poor, para tulungan yung ating community to be a better society, we are witnessing sa mga unbelievers. So balikan natin yung Matthew 5. Di ba binasa natin yung verse 16 kanina? Pero yung naunang verses doon, ang nakalagay, you are the light of the world, sabi ng Panginoong Jesus. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light. So yun yung function ng light para magliwanag to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see. Ibig sabihin, yung mga unbelievers, makita nila, hindi lang mga believers, mga unbelievers, makita nila yung good works natin and give glory to your Father who is in heaven. Diba? So, they will give glory to God kapag makilala nila ang Panginoong Jesus. And so, ang goal ng good works natin is for the conversion of the unbelievers. Okay? So, that's one of the purpose. 1 Peter chapter 2, verse 12, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So, pwede nating ilagay yung verse na to dun sa number 3 na we do good works for the glory of God. Pero ang burden dito ni Paul ay yung witness natin sa mga Gentiles, di ba? Keep your conduct among the Gentiles. So ibig sabihin, yung mga unbelievers na kahit na masama ang tingin nila sa atin, masama ang sabihin nila sa atin, pero kapag nakita nila yung response natin, yung good response natin sa kabila ng masama na ginawa nila o sinabi nila laban sa atin, particularly sa social media, right? Makita nila yung magandang pakikipag-usap pa rin natin sa kabila ng mga masasakit na salita na binabato nila sa atin. And if they see that, ang hope natin, makita nila na the Lord is really at work sa atin. Makita nila na we really believe the gospel. And so they glorify God on the day of visitation. Maaaring tinutukoy dito on the day of visitation ay yung muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. And they will glorify God on that day kapag sila ay sumampalataya din sa Panginoong Kristo. So ibig sabihin, yung good works na ginagawa natin, God is using in a powerful way. Of course, yung testimony natin is not the gospel, pero yung testimony natin helps beautify the gospel. Hindi ibig sabihin na hindi beautiful yung gospel, pero in the eyes of unbelievers, of course, the gospel is not beautiful. The gospel is offensive. Pero pag nakita nila yung magandang bunga nito sa buhay natin, then they will see the gospel is really attractive. And gagamitin ng Panginoon for them na sila din ay sumampalataya kay Kristo. Ay nagbigay ng example si Peter. For example, sa cases ng mga mag-asawa na yung babae ay may asawa na unbeliever. So likewise, wives, be subject to your own husbands so that even if some do not obey the word. So ibig sabihin, you submit, mga wives, you submit to your husband kahit unbeliever sila. Dahil maaaring gamitin nyo ng Panginoon, sabi dito, so that they may be won without a word. Of course, kailangan ng word, kailangan ng gospel. Pero ang point dito ni Paul ay yung attractiveness of the gospel we profess. They may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. Pero kapag sa bahay, nakikita ng asawa mo, nakikita ng mga anak mo,
o narinig nila yung mga masamang salita na ginagawa mo o yung masamang ugali na ipinapakita mo. So, kahit na you're speaking the gospel sa kanila, how can that be attractive? Kung kinocontradict naman yon ng pagsasalita mo o kaya ng behavior na pinapakita mo sa kanila. So, we see na very important yung good works. Yes, not necessary for salvation when we talk about justification, when we talk about conversion, unnecessary. Pero when you talk about salvation as a whole, yung perseverance natin, yung pagpapatuloy natin sa pananampalataya, yung mission natin sa mga unbelievers, yung worship life natin, then makita natin na necessary yung good works in that way. As a response to redemption, yun yung una. Pangalawa, evidence ng renewing work of the Spirit. And then pangatlo, for the glory of God. And then pangapat, to give us greater assurance of faith. And then panglima, to help our witness to unbelievers. Okay, so ito yung question number 86. So before we proceed sa question 87, meron ba kayong gustong i-clarify dito sa purposes nito? Or ano yung nakikita ninyo na in your own words, nakahalagahan ng paggawa ng mabuti? Kasi yeah, we can talk about the gospel na dapat naman natin talaga na gawin. Pero baka naman makalimutan natin na hindi natin dapat ihiwalay yung good works. Ito kasi yung nagiging accusation sa atin ng mga Roman Catholics or ng ibang religion na dahil we believe salvation is by grace alone, by faith alone. So baka mag-lead yan sa hindi nagagawain ng mabuti kasi hindi naman kailangan yung mabuting gawa for salvation. So any reflection, question, application? So malinaw po ba lahat? So I'm assuming dahil wala kayong tanong, wala kayong comment, malinaw lahat. Sa mga na Zoom, do you want to share any reflections sa mga nakaraang pinag-aralan natin ngayon? Pastor Marlon? Si Daddy? Pastor Edgar? And sabi ni Daniel Pilarta, I think it's on Ephesians 2:10. Yeah. Na we are God's workmanship. Na God has prepared, God has called us to do good works na noong pa man ay inihanda niya na para sa atin. We're not saved by good works, we are saved for good works. Okay, so you can reserve your questions or reflections last part ng pag-aaralan natin. Okay. So, I think question number 87 ay sana mabilis lang. Pero, ang burden naman dito ay yung iba kasi sinasabi nila na just, of course, you're saved by grace. Sumampalataya ka kay Kristo. So ngayon, iba sinasabi, tinanggap ko naman si Kristo. I prayed a prayer of yung sinner's prayer of acceptance. Lumapit ako sa altar nung nagtawag yung pastor. O kaya, nagpabaptize naman ako, nagpa-member naman ako sa church. So I'm saved by grace. Pero, walang nakikita na evidence na mayroong transformation sa buhay nila. So yung life nila before sila maging Christian is the same life nung sila ay naging Christian. So that's why
mahalaga na itanong natin na, ligtas ba talaga sila? Can those be saved who do not turn to God from their ungrateful and impenitent walk of life? So, ibig sabihin, kung yung isang tao, sinasabi niya na ligtas siya, pero walang fruit of repentance, hindi natin nakikita yung evidence na siya ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon at sumusunod sa mga utos ng Diyos, posible ba na sila ay among the saved? Sagot ng Catechism, by no means. Scripture says, so mamaya makita natin kung saan galing yung scripture na yan, that no unchaste or yung sexually immoral person, idolater, adulterer, thief, greedy person, drunkard, slanderer, robber, or the like shall inherit the kingdom of God. No. Sabi, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. So, no way. Sa Tagalog, maliligtas ba yung mga taong hindi nagbabalik loob sa Diyos mula sa kanilang pamumuhay na walang pagkilala sa Diyos o walang pagsisisi? Is it really possible? Sabi, hindi maaari sa anumang paraan. So sinasabi ng kasulatan, walang malaswang tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mangangalunya, sakim, lasenggo, maninirang puri, magnanakaw, o sino mang gaya ng mga ito ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Okay, so saan galing yung passage na yun? 1 Corinthians 6, 9-10. So, kinote lang ng question number 87. Yung sinabi ni Paul. So, hindi si Zacharias or sino sinagsabi nito. The Apostle Paul said, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Maraming tao ngayon deceived. Nakala nila they can go on their sinful lifestyle and they will still inherit the kingdom of God. So, anong binabanggit dito ni Apostle Paul? Ibig sabihin ba, lahat naman tayo nagkakasala, di ba? We can still be guilty of idolatry. We can still be guilty of adultery. So, di ba, sinabi ng Panginoong Jesus, sa isip nga lang natin, nagkakasala tayong adultery. And some Christians are still struggling sa homosexual attraction. Andun pa rin yung sinful sexual desires. We can still be guilty of violating yung Ten Commandments. Pero ang binabanggit dito ay hindi yung kapag nagkasala ka ng ganito, hindi ka na makapasok sa kaharian ng Diyos. So walang makakapasok sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang pinopoint dito ni Paul ay yung identity ng isang makasalanan. Na hindi, yes, tayo mga Christians, nagkakasala pa rin. Pero yung pagiging makasalanan, yes, in a way, we can still call ourselves sinners, but that's hindi na yon ang primary identity natin. Hindi na tayo unrighteous, we are now righteous. Hindi na tayo sinners, we are now holy. Kaya before this, binanggit ni Paul na, and after this, binanggit ni Paul na such were some of you. Dati ganyan kayo, but you were washed. You were justified. You were sanctified. So, ibig sabihin, positionally, hindi na ito yung pagkakakilanlan natin dahil sa ginawa ni Kristo. Yes, nagkakasala pa rin tayo. Pero, hindi na ito yung nagde-define ng lifestyle natin. Hindi na ito yung lifestyle natin. Hindi mo pwedeng sabihin, okay lang. I will embrace yung LGBT lifestyle. Okay lang na iwanan ko yung asawa ko at sumama ako sa iba and I can still be saved. Okay lang na magpatuloy ako sa sexual immorality. We cannot say that. Kapag yun ang sinasabi natin without even struggling, without remorse sa kasalanan natin, without expressing repentance, wala man lang pakikipaglaban sa kasalanan, then, sabi ni Paul, do not be deceived. You are not a Christian. You will not inherit eternal life. You are not a true believer. So again, this is offensive, right? Pwedeng ma-misinterpret ito ng iba. Na akala ko ba we believe in salvation by grace? Pero bakit ganyan sinasabi natin? Ito yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Yes, we believe salvation is by grace, but we also believe na God's justifying grace, God's forgiving grace, is hindi siya lisensya para tayo magpatuloy sa kasalanan. God's justifying grace is also God's sanctifying grace. It's also God's transforming grace.
So yung grace na nagligtas sa atin ay hindi impotent. The grace na nagligtas sa atin is a powerful grace na hindi tayo hahayaan doon sa pagkakasala natin. Okay, we're still sinning, pero lumalaban tayo by the power of the Holy Spirit. So hindi isolated passage yun sa sinabi ni Paul. Sinabi din niya in some passages, Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy. Huwag niyo isipin na sexual immorality lang yung pinakagrabe na kasalanan. Pati dito, yung rivalries, dissensions, divisions, di ba? Envy, drunkenness, orgies, and things like this. So hindi ito exhaustive yung list na ito. Pinapakita lang nito na kung nagpapatuloy tayo dun sa works of the flesh, walang fruit of the Spirit sa atin na binagit niya sa verse 22-23. Sabi niya, I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So nagbibigay ng warning si Paul. Because this is a real problem. This is a real problem sa maraming mga churches. Maaring we still have some members sa church. Binaptize natin sila. Nasa church sila. And akala nila they are saved, but they're not truly saved because nagpapatuloy sila sa kasalanan. Ephesians 5:5-6. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you. Again, sinabi niya na naman, do not be deceived with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. 1 John chapter 3, verse 14. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. So yung pag-ibig natin sa mga kapatid natin kay Kristo, the way we love the church, ay nagpapatunay na converted tayo from death to life. Now we are regenerated. We have new life. Whoever does not love abides in death. Diba? This is a real warning. Kaya dito sa yung available na ngayon yung book na Balik Tayo sa Church, you can avail that for a very low price. Mababasa nyo doon, mayroong isang chapter doon na sino ba yung mga pwedeng sumali sa church. Pinapakita doon yung kahalagahan ng real conversion. Kasi, and then yung church discipline, na yung mga tao na hindi umattend sa church, hindi naman nagpapakita sa church, or parang walang pakialam sa church, they're subject sa church discipline, and they may be excommunicated kasi hindi sila nagpapakita na sila ay true believers. Kasi if yung nagsasabi na believer siya, ay true believer, hindi pwede na wala siyang pakialam sa church. Hindi pwede na hindi niya nakikita yung kahalagahan ng church kasi he's not loving other believers kapag hindi siya part or an active part of a local church. Pero if we love one another, if we are part of the church family, if we are serving, if we are caring for one another, that's evidence na binago na ng Diyos yung puso natin. Instead of loving just ourselves, we love God. We show our love to God by loving our brothers and sisters. And so, kaya mahalaga itong first part nitong Thanksgiving part sa Catechism. So, mahalaga yung good works. Kapag walang good works at hindi nakikita yung evidence na yun, that's evidence of salvation. So, pag walang evidence of salvation, we have reason to doubt yung salvation ng isang tao. Of course, wala tayong x-ray vision. Hindi natin makikita yung puso ng mga tao. But we can observe na maybe this person, maybe itong nasa church, kasama natin sa church, ay hindi totoong believer. And so we have a responsibility to admonish that person. Or kung nakikita natin sa sarili natin, then this is a warning sa atin to really put our faith in Christ and take our discipleship very seriously. Okay. So that's question number 86 and 87. So if you have any question, pwede niyo pong itanong ngayon, or if you want to share
something, kung ano ngayon nakikita ninyo na necessary ba yung good works sa salvation? Kung oo, in what way? It is necessary, di ba? So yung point ng lesson natin. Good works is not optional, it is necessary. Okay? You can reflect on that. Kasi it's ang kahalagahan ng catechism pinag-aaralan natin, nagkakaroon tayo ng language how to express yung katuruan ng Biblia na pinaniniwalaan natin. At paano i-correct yung mga nakagis na natin o narinig natin sa iba na mga maling katuruan. So, kung merong maling paniniwala na na-rebuke sa inyo ngayon, you can share that. Kung merong dating pinaniniwalaan na ninyo na firm na turuan kayo how to express that, pwede nyo rin i-share. So, may I ask lahat po ng mga na-Zoom, kahit isa-isa lang po, just share briefly, 30 seconds, 1 minute, kung paano nyo nakita yung kahalagahan ng good works sa buhay ng isang Kristiyano. And of course, lahat na nasa Facebook Live, thank you for joining us. We also invite you to share yung reflection ninyo sa lesson natin. And if you have any questions, we can try answering that. Okay, isa-isa po. Pastor Edgar, kayo yung una na nandito sa aking Zoom. Can you share something about sa highlight po ng pinag-aaralan natin? Okay, yung tungkol doon sa good work para sa mga Christians. Para sa akin, ang isang Kristiyano kasi dapat maging totoo yung paggawa ng mabuti. Kasi ano siya yun yung purpose ng Diyos para tayo iligtas, para makagawa tayo ng mabuti. Kasi sa sarili natin, wala naman tayo kakayanan gawin ng kabutihan. Kasi patay nga tayo, alipin tayo ng kasalanan. Paano tayo kilos? Pag Christian tayo, buhay na tayo. Ito yung panahon para maging totoo yun sa atin, para gawin yung inilaan talaga ng Diyos na paggawa ng mabuti. Yeah. Kaya tayo iniligtas. At siyempre, yung ebidensya na makikita sa buhay natin, kung katulad ng mga binanggit doon, kung namumuhay sa puro kasalanan, talagang hindi magiging lisensya mo yun dahil sinabi mo lang na Kristiyano ka or something na yun na yun. Kasi hindi naman ako kailangan ng gumawa ng mabuti kasi by faith. Pero yung faith kasi dito, kasama yung faith na yan, magpapatuloy sa atin yun hanggang sa dulo ng buhay natin na makagawa tayo dahil pa rin doon sa faith. Hindi natin kayang gawin yan lahat para sa atin. Yeah. Kailangan pa ng patuloy na pananampalataya. At yung faith ng awa ng Diyos, patuloy din nag-work sa atin, sa buhay natin. At makikita natin yan base dun sa ebidensya ng pamumuhay ng pinamumuhay at yung tinutumbok ng ating kaisipan bilang Kristiyano. Ayon ba tayo dun sa pagkaligtas ng Diyos or baka may problema? So, kailangan maging maingat din. Yeah. Hindi natin kayang gumawa ng mabuti kahit sa Diyos dahil nasa lupang katawan pa tayo. Talagang kailangan pa natin yung awa ng Diyos na makagawa tayo ng mabuti. Yung sa pagkaligtas sa atin, yung justification na yun lang yun yung paunang bayad. Pero yung nangyayari sa atin, kaya nga mayroong sanctification, dahil doon tayo makagagalaw ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi tayo niligtas ng Diyos, hindi naman tayo pwedeng gumalaw. No? Wala tayong kakayanang gawin yung bagay. Yung nakikita ko.
Yeah, thank you, Pastor Edgar. So even yung good works ay it's evidence syempre ng salvation na meron tayo kasi yun ay yes, tayong gumagawa pero hindi pa rin natin magagawa kung hindi dahil sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Okay, so nasagot doon yung tanong ni Daddy, may sabihin kayo? Yes, meron lang konting reflection. Okay, sige po. Sige. Yung malinaw naman sa akin yung good works na hindi like walang merit as far as salvation is concerned. Kaya lang ang naging struggle ko mga nagdaang time, mga nagdaang taon na talagang yung nangingibabaw pa rin yung paggawa ko ng good works, inaagawan ko ng glory yung ang Panginoon dahil siguro ang anak ko kahit anak kong nalulugod ng Diyos pero mas may iting sa akin yung para makita ng tao na nagbago na ganoon nagiging yun ang struggle ko. At nagbigay din sa akin ng magandang malaking impact din sa akin yung good works masasabi na talagang yung beautifying factor ng gospel. Yun ang magandang nagbigay sa akin din ng linaw na talagang para malabanan mo yung pagiging na ninanakawan mo ng glory ng Panginoon, makita mo talaga yung salvation na yung ginawa ni Christ ang makilala talaga. Yun lang. Yeah. Thank you, Daddy. So before I call, iba natin kasama Zoom. Banggitin ko lang ibang comments sa Facebook Live. Yung question ni Daniel Stacy. Yes, good works is evidence ng salvation. And thank you, Escobar Jericho, for quoting Charles Spurgeon. Good works are not the cause of salvation, but the result of it. And then, Kuya Ernie, Tagalog naman, tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas, kundi ito ay bunga ng ating kaligtasan. And sino pa ba? Si Daniel Pilarta, so yung question niya, can we relate James 2:14-17 to what we are studying right now? So ano yung James 2:14-17? Yan ba ay... Teka, check ko lang. Hindi ko maalala. Yan ba yung faith without works is dead? Teka, check ko yung aking Bible. So kung yun ay James 2. Sabi sa James 2:14-17, faith without works is dead. So sometimes we think na contradictory yung sinasabi ni Paul na we are not justified by works. Pero sinasabi naman dito ni James na we are justified by works. So ang point lang dito ay we're justified or napapatunayan na tayo ay ligtas o totoo yung ating pananampalataya sa pamagitan ng mabuting gawa. And that's the point of James na hindi mo pwedeng, kasi may mga tao sinasabi na sila ay sumasampalataya pero wala namang ebidensya na sila ay sumasampalataya. And so that's why mahalaga na corrective itong James chapter 2 dun sa mga ganong maling pag-iisip. Okay, and then si Kim Andrew. So meron siyang question, paano po if bago ka lang na saved at going pa lang at nag-struggle sa kasalanan? And kahit matagal na tayo na saved, ganito pa rin yung status natin. We're still growing at nag-struggle pa rin sa kasalanan. Pero kahit bago na mananampalataya, we can see evidence na siya ay probably a true believer. Kahit nag-struggle pa rin sa kasalanan. So we can see evidence. Halimbawa, excitement sa pagsamba sa Panginoon, excitement sa pakikinig ng salita ng Panginoon, or kapag sinabi mo na utos ng Panginoon na magpa-baptized, so nandun yung kanyang response. So maaaring konti pa lang yung makita natin na evidence, pero merong evidence. Yun yung point dito .
merong evidence na makikita tayo na siya ay merong tunay na pananampalataya. And nasabi ni Ronnie Mulato, thanks po, very clear, necessary ang good work as a result of our salvation. It gives assurance as we progress in our faith. And then si John Clark, sabi niya, wala po tayo talagang kakayanan para gumawa ng mabuti. Gayon pa man, si Kristo Jesus, siya lang ang ating katwiran, siya lang sa buhay ng bawat isang Kristiyano, ang Holy Spirit na nanahan ng bawat isa sa tagasunod ni Kristo, ang siya rin patuloy na nagbago at nagbabago. Okay. Yeah. Thank you for sharing that. Sa mga na Zoom, anything you want to share, Ezra? Pastor, sa akin po parang ano lang. Napapaisip ako minsan na totoo naman na may mga tao na parang kung titignan natin is parang mas mabuti pa mas marami pang good works kaysa sa Christian. Yung mga non-Christians, no? Parang mas mabuti pa kaysa sa atin. Pero yun po, ang kaibahan naman po natin tayo po ay gumagawa ng mabuti at nakikita naman natin na nagkakasala pa rin tayo. Ang kainaman po sa ating mga Christians or sa akin po, nakikita ko po, binabalik po ako ng Panginoon dun sa grace niya. Doon para naubos. Yeah. Na hindi ko talaga kaya mag-isa. Mm-hmm. Kailangan ko talaga ng tulong din ng Panginoon. Hindi po yung sarili nating katayahan lang yung nakaano sa good works. Okay. Yeah, thank you, Ezra. Pastor Marlon, do you want to share? Sige, mag-share din ng reflection. Kanina, maganda yung sinabi mo kanina, yung patuloy na ito ay nagbibigay ganda o attraction dun sa gospel. Kasi di ba tayo ay nilikha ng Diyos yun para i-glorify siya or salaminin yung mga katangian niya bilang yun nga mabuti, mapagbiyaya, yun yung Diyos natin. Pero dahil nga sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Pero yun, dumating ang Panginoong Jesus, tayo ay muling napanumbalik sa kanyang presensya sa ginawa ni Kristo sa atin. So yung tunay na may pakikipag-isa kay Kristo, so nasa atin ngayon yung yung tawag dito, yung bunga ng pakikipag-isa na yon ay magagawa na natin ngayon na masalamin yung mga katangian ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mabubuting bagay na ipamumuhay natin para makita yung Diyos na ito. Kasi nabanggit din kanina sa discussion, di ba, yung sa mga unbelievers na nagiging showcase or magandang paningin sa kanila para makilala na ganito pala ang Kristiyano. Ganito pala yung buhay nila. So nakikita nila yung katangian na yon, somehow ay yun nga, mapapaisip sila, totoo yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Totoo yung Diyos sa nila, buhay yun. Yeah. Kaya yun yung prayer ko din na yung patotoo natin sa ginagawa natin ay may patotoo, yung mabuting balita ni Kristo, yung gospel, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, pag-iisip, sinasabi sa buhay natin. So yun, napakaganda itong reminder sa atin. Hindi lang, maganda reminder ito sa atin bilang mga believers na laging tignan o hindi naman laging bantayan yung kumbaga magsilbi itong paalalang palagi sa atin sa bawat araw kasi we are tend to prone or makalimot tayo, bukas lang gagawa na naman tayo ng mga dapat natin gawin. So yung natutunan ko ngayong gabi na pag-aralan natin tungkol sa mabuting gawa na katunayan na tayo ligtas, so magbigay ng sapat na motivation na tama yung gagawin na natin, hindi yung contradicting dun sa yung good work sa pagliligtas, so hindi iyon. So salamat sa ating talakayan. Yeah, thank you, Pastor Marlon. Toby, you want to share? Makaka-share ka ba or busy sa pagdadrive? Or Von?
Yeah, Pastor, bang nagdi-discuss kanina, parang sumasagi sa isip ko yung diba, as Reformed Christians, sabi namin we are saved by faith alone. Yeah. Pero at the same time din, today highlighting yung good works na necessary siya sa believer. Siguro we can almost say na it's inevitable na mag-produce ng good work ang isang tunay believer. So yeah, we are saved by faith alone, but that faith is never alone. It produces in us the very purposes kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, and that is for us to do good work, sabi nga sa Ephesians 2, and also to proclaim the excellencies of Him who called us out of darkness into His marvelous light. And also we have a new heart. Yun naman yung promise ng Panginoon sa new covenant, na yung people niya, Israel, and even the Gentiles who are rebellious against Him, He will give him a new heart. He will give us a new heart that loves Him, that obeys Him, and actually delights in doing what His will. And kaya napaka-powerful nung command ni Paul to still work out our salvation in fear and trembling. Not to work for our salvation, but to work, to live out kung ano yung tinanggap na natin sa Panginoon. For it is Him who works in us both to will and to act, to work for His good pleasure. So, napakaganda lang din na the God who found us, guilty sinners, hindi niya tayo iniwanan as is. Binabago niya tayo araw-araw until we will be like Him. So, napaka-humbling, sobering, and nakaka-rebuke din talaga, Pastor, sa totoo lang. So, yeah, we can never outdo God, outgive God sa kabutihan niya sa atin. At the end of the day, it's still all for His glory, for His honor. Yeah, thank you. So, it's necessary. We work out our own salvation, right? Pero alam natin na hindi ito nakasalalay syempre sa atin. But, it is God who works in us. So, yun. Okay, and then, si Daniel Stacy sabi niya, yung fruit of the Spirit ay tinataglay ng totoong Christian. Evidence on true believers. Thank you daw sa lesson today. So, you're welcome. And si Archibald Beltran, gumagawa tayo ng mabuti, hindi upang ipakita sa iba ang kaibahan ng Kristiyano. Ito ay upang luwalhatiin ng mga taong Ama, maligtas man sila o hindi. Ultimately, it's for the glory of God. It's a warning sa atin or a reminder na even good works can be done for self-glory. Even ministry can be done for self-glory. At yun yung kaibahan ng mga non-Christians, na they don't have this motivation to glorify God. But true Christians, we do good works because we desire the glory of God above everything. But we still struggle, right? We still struggle. Pero yung assurance natin, kahit sa mga struggles na meron tayo, we don't despair, but we are confident na the Lord is at work sa atin. And so, so we'll have a good, I think, enjoyable journey for the next 20 weeks. We'll talk about obedience, we'll talk about prayer. Pero before that, next week, ipagpapatuloy natin yung pag-uusap about conversion. Ano ba yung totoong conversion? Paano natin malaman na we are genuinely converted? And so we'll continue itong talakay tungkol sa connection ng good works and salvation. Okay, so thank you for joining us tonight. Salamat po sa inyong participation din. Hopefully, we'll see you again next week. May I ask Pastor Marlon to close us in prayer? Yes, Pastor. Sige, let's pray. Heavenly God, thank you sa fruitful na aming pinag-aaralan ngayon, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa napakayaman ng iyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin kung sino ka at kung paano kami mamumuhay ayon sa pagkatawag mo sa amin, O Diyos. Tulungan mo kami na patuloy na makapamuhay sa kabanalan na tanging ikaw lamang yung aming mabigyang kaluguran sa lahat ng aming ginagawa. Ito man sa aming iniisip, sinasabi at ginagawa, dakilang Diyos ay patuloy na
maging matamis na bunga at talaga namang nakaka-attract, Panginoon, sa mga tao, lalo na po sa pamilya na pinagkaloob mo sa amin, ang church, and maging sa mga unbelievers din, Panginoon. Lord, I pray na sa bawat isa na nag-participate, Lord, i-bless mo yung aming mga natutunan. Ito po ay maging kagamit-gamit nga po sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa iyo niyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri pa sa salamat, Panginoon Diyos. Salamat po kay Pastor Derek na nag-guide sa amin, Panginoon, tungkol sa paksang ito. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so good night po sa inyong lahat. Thank you for joining. So, pwede po kayo mag-invite ng iba to join us. If you want to join the Zoom, mag-message lang po kayo and we'll send you yung Zoom link. Okay, so wag po kayo matakot na mag-join sa Zoom. Okay, thank you, Sir Vaughn. Yeah, thank you. Thank you po, Pastor. Yeah, good night po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po.